Tinawag ni Senador Risa Hontiveros na katraidoran ng gentleman's agreement na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Gusto niyang paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Gusto nang paimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Lalong tumaas ang... Pero ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang mga pahayag at resolusyon ni Hontiveros ay patunay ng matinding kamangmangan ng senadora sa batas. Kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis, hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong giyera sa panig ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa ni Roque, ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa Ayungin kaysa tayo'y mawala. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapin ng pangako. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang EO-57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Maipasaman, paano naman kung paulit-ulit pa rin na mangharas ang China? I know the mood of the public is frustrated. Let me just state that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to Ayungin Shoal, our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. Pagtitiyak ng National Security Council, gagawa sila ng paraan para magtuloy-tuloy ang resupply mission. Sa gitna ng issue, naghahanda naman na raw ang bansa para sa Trilateral Summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaasahang pag-uusapan sa Trilateral Summit sa US ang pagpapaigting pa ng maritime cooperation activities sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Gayon din ang iba pang aspeto tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa White House sa Amerika sa pagitan ni na US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Marcos sa April 11. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.